Eto na nga ba yung iniintay ng mga fans ng San Miguel Beer at matutuloy na yung pag-transfer nitong si Mikey Williams sa kanilang koponan. Alam natin na maganda na ang tinatakbo ngayon ng TNT Tropang Giga, pero syempre itong SMP ay gustong makuha itong si Mikey Williams mula sa kanila, at para sa TNT hindi naman problema yan dahil itong si Mikey Williams ay obvious naman na hindi na kinakailangan ng TNT Tropa, na nanalo na sila dito sa mga games nila pati na kampyonato kahit wala si Mikey. Kaya malamang pumayag na sila dito sa kagustuhan ng San Miguel na makuha ang serbisyo ng point guard na ito. Ang magiging usapan na lang ay kung sino magiging kapalit. Pero sa ngayon ang SMB daw ino-offer itong si Jeron Teng bilang kapalit ni Mikey Williams kasama ng isang first round draft pick. Hindi pa natin natitiyak kung tatanggapin niya ng TNT Tropa, pero ang maliwanag dito, magkakaroon ng negosasyon itong San Miguel at itong TNT. Dahil ang gusto ng SMB bago magumpisa ang Philippine Cup ay makuha na nila itong si Mikey Williams. Kahit na nagkaroon ng maraming issues itong si Mikey dito sa TNT Tropang Giga, alam natin na magkakaroon pa rin ng tsansa itong TNT na magkaroon ng sabihin natin mas magandang ugnayan kay Mikey kung mauuwi ito sa isang sign and trade. Ibig sabihin, pipirma si Mikey dito sa TNT pagkatapos iti-trade siya sa San Miguel, o di kaya naman iwe-wave na ng TNT yung rights kay Mikey dito sa SMB kapalit nga ng kung sino man ang ibibigay ng Beermen. Yan ang aabangan natin ngayon, kung sino ang ibibigay ng SMB. Tanggapin kaya ng TNT ito si Jeron Teng at isang first round draft pick na kapalit ni Mikey Williams. Kasi magdedepende lahat yan kung paano i-judge ng TNT at ng SMB yung value ni Mikey. Diyan medyo nagkakatalo ngayon, pero asahan natin na magkakasundo eventually itong TNT at itong San Miguel. At itong si Mikey Williams mapupunta yan dito sa San Miguel. Ang usapan na lamang ay kung kailan at kung papayag ang TNT dito sa ino-offer ng Beermen. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon at itong Converge Fiber Xers ay posibleng gumawa ng isang malaking trade bago matapos itong Commissioner's Cup. Pareho nang na-eliminate ng dalawang koponan at ibig niya sabihin sila ay pwede na makipag-trade, at parang ganyan daw ang binabalak nila ngayon. Ang magiging focal point o nakasentro yung trade dito ay kay Calvin Abueva na gusto na talaga makuha itong Converge Fiber Xers. Ang magiging tanong na lamang ay kung sino ang kapalit. Maraming nababanggit na pangalan dyan, pero mukhang ang pinaka-interesado Magnolia ay dito kay Alex Stockton. Yun nga lang, baka hindi pumayag ang Converge na ipalit si Alex Stockton at Calvin Abueva derechahan. Kaya baka ibang player muna ang ibigay ng Converge para dito kay Abueva. Ayon dito sa mga ibang nasa insiders, mukhang baka ito si Jeyo ang bohot. Yan pwedeng ibigay dito sa Magnolia Chicken Templados na kapalit nitong si Alex Stockton o rather ni Calvin Abueva. Yung ang bohot for Calvin Abueva medyo matagal na yung nababanggit, pero hindi pa natin natitiyak kung ito nga ay matutuloy dahil marami pang usapan na nangyayari dyan. Pero gustong siguraduhin nitong lineup ng Magnolia Chicken Templados na sila ay makapag-adjust kaagad. Kaya nga gusto nila na as soon as possible matuloy na itong trade nitong si Calvin Abueva dito sa Converge. Ngayon, papayag naman kaya ang Magnolia na si Jeyo ang bohot ng kapalit? Sa totoo lang, mahusay na player ito si Ambohot at mas bata yan kay Abueva at 6'7" ito na may 3-point shot. Kaya pwedeng ito dito magamit itong si Coach Chito Victorero kung sakasakali nga na makuha nila itong si Jeyo Ambohot. Of course, mas maganda talaga kung si Alex Stockton, pero mataas ang asking price ni Stockton dahil siya ang main shooting guard nitong Converge plus nagpo-point guard din yan. Kaya medyo mahirap nakalaban itong Converge Fiber Xers sa ganyang pagkakataon. Kaya sa tingin ko, malamang ang bohot for Abueva ang maging palitan ng tao dito. Lalong mas nakakatakot ngayon ang Barangay Ginebra dahil nakabalik na itong si Jeremiah Gray. Naglaro siya ng ilang minuto dito sa laban nila kontra Northport kung saan naka-score ng 6 points. Good news ito para sa Ginebra dahil nadagdagan na naman sila ng isa pang scorer na magagamit dito sa kanilang lineup. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na sa ngayon ay mukhang talagang diretso na sa finals itong Barangay Ginebra. At marami nga ang nagsasabi ngayon na naging mas matindi itong kombinasyon ni Coach Timco, lalo na at nandiyan na si Jeremiah Gray. Halos kompleto na Ginebra. Itong si Isaac Gon na lang ang kulang dito sa kanilang rotation. Kaya magiging maganda to para dito sa darating nilang match-up malamang dito sa TNT na 2-0 na rin ang lamang dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At yan ang aabangan natin yung magiging major adjustment dito ng Ginebra, lalo na at nadagdagan sila ng mga players. Alam natin ito si Jeremiah Gray matagal niyang nawala pero ngayon nakabalik na siya
Asahan natin na unti-unti yan bibigyan ng playing time ni Coach Tim Cone para masanay na dito sa inaasahang magiging mahabang finals, malamang kontra dito sa TNT Tropa. At yan ang naging dahilan kung ba't marami naniniwala na itong Barangay Ginebra ay magiging mas malakas na sa mga darating pang mga conference. Pero bukod dyan, meron pang pinaplano raw na trade itong Barangay Ginebra para makakuha ng iba pang mga players na magagamit nila. At kabilang daw dito ay yung trade na gagawin nila dito sa Terra Firma Jeep. Ibig sabihin, bago umalis ang Terra Firma ay makikipag-trade itong Barangay Ginebra para makuha yung kanilang big man na si Kay Marcarino. Mukhang yan daw talaga ang target ngayon ng Ginebra at yung first round draft pick ng Terra Firma baka sa San Miguel na mapunta. So yan ang magiging big news sa Ginebra pagkatapos nitong Commissioner's Cup at yan ang aabangan ng mga fans nila. Kapag natuloy itong trade ng Ginebra at nakuha si Kay Marcarino, magiging mas matindi yung front court ni Coach Tim Cone. Ito nga yung TNT Tropang Giga ay umaasa na hindi naging malala yung naging injury dito kay Jason Castro. Doon sa laban kasi kontra sa Reynolds yan, kung napanood ninyo, nagkaroon ng knee injury ito si Castro at hindi niya natapos yung game. Maganda pa naman ang pinapakita nito, naka 13 points na at actually no game 1 nga naka 24 points ito. Kaya sinabi ni Coach Chotres na umaasa sila na makare-recover agad si Jason dahil itong kinakailangan ngayon nitong TNT Tropang Giga. Dahil syempre kung papasok sila sa finals kontra Barangay Ginebra, hindi po pwede na si Castro ay hindi makapaglalaro. Alam natin kung gaano kahalaga itong si Jason Castro dito sa lineup ng TNT Tropang Giga. Kaya ine-expect ni Coach Chotres na magiging priority nila yung health ni Jason Castro. Sinabi nga niya na kung kinakailangan mag-miss ni Jason Castro doon sa Game 3 as a precaution, ito ay gagawin nila para lang masiguro na ito ay hindi ma-aggravate kung ano man yung kanyang knee injury. Kaya abangan natin kung sakasakali nga na ito si Jason Castro ay mapipilitan na hindi maglaro dito sa Game 3. Magiging opportunity naman yan para dito sa Reynolds and Elasto Painters kung sakasakali nga na hindi makapaglaro si Castro. Pero sa ngayon, maganda yung advantage nitong TNT lalo na at maganda pinapakita nitong si Ronde Hollis Jefferson at yung iba pang mga players ng katropa. Kaya ito abangan natin ngayon kung itong Reynolds and Elasto Painters ay makababawi pa dito sa serye. Hindi katulad do sa Northport Batampian na parang sumuko na. Itong Reynolds Shine at least lumalaban kontra dito sa TNT. Hindi katulad itong Northport na halatang tumiklop na dito kontra Barangay Ginebra. Kaya ito ngayon ang aabangan natin kung itong Reynolds Shine Elasto Painters ay makapag-a-adjust pa. Pero at the very least sila ay lumalaban at nagkakaroon naman ng tsansa na manalo do sa mga games. Medyo kinakapos lang at lumalabas yung kakulangan ng experience ng mga players nila. Kaya dito masusubukan ng adjustment ni Coach Yeng. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Enju, Dexter Domer, pati na rin si Alicia Garcia, Michael D., Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascariñas at ang iba pa nating mga taga-subaybay.